Magandang araw mga kaibigan. Nako, itong ating masipag na Speaker Martin Romualdez, aka Tamba, may bagong pakulo, bagong programa. Hindi nauubusan ng gimmick. Tinawag niya ang kanyang bagong gimmick, pakulo, CARD program. C-A-R-D, CARD. Nailunsad ito last Sunday, November 5. Tama ba yun? Oh, yes. At ito na yung kanyang start. Kasama na ito sa kanyang pamumulitika. So ano naman ito? CARD program. Parehas ba sa MR, Malaya Rice Freedom for Hunger? Okay, panoorin natin itong balita ng SMNI. Tinawag ito, attorney, na Cash and Rice Distribution o CARD program na inilunsad o formal na inilunsad noong araw po ng linggo, November 5. At ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang naturang programa ay tugon sa hamon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bumuo ng isang programang magbibigay ng ayudang bigas sa mga mahihirap sa gitna po ng tumataas na presyo nito. Nasa kabuuang 335,000 ang paunang benepisyaryo ng CARD program mula sa 33 legislative districts sa Metro Manila at ang mga syudad ng Biñan at Santa Rosa sa Laguna. Sa ilalim po ng CARD program, makatatanggap ang bawat benepisyaryo tulad ng senior citizens, persons with disabilities, solo parents at indigenous peoples ng hanggang 2,000 piso, kung saan ang 950 pesos dito ay para sa 25 kilong bigas, habang ang natitira ay ibibigay na ng cash. Siyempre, pagkakaiba dyan, pag nag-a-award, nandun si Speaker, di ba? Na kumukuha ng kredito para sa libreng bigas na pinamimigay. Hindi po, galing po yan sa taong bayan. Pakita nyo po kung galing yan sa sarili nyong bulsa. Dahil alam ko naman, marami talaga kayong pera bilang isang napakalaking negosyante. No? Mabuti po sana kung kayo talagang bumili niyan at kayo namimigay. Pero habang galing po yan sa kaba ng bayan, yan po ay proyekto ng taong bayan para sa taong bayan. So, yan na po. CARD, Cash Assistance and Rice Distribution. Bawat beneficiary kakatanggap ng 2,000 pesos. 25 kilograms of rice worth 950 pesos. So yung 1,050 yun ang cash. At nagsimula na sila dyan sa Metro Manila. Ito na yung yung binulgar ni Maharlika, Fair Lady Maharlika, na mamumudpod si Speaker ng Malaya Rice Freedom for Hunger. MR. Martin Romualdez, MRO. So, I don't know kung ano yung nakalagay sa pakete o yung sako. Kung card ba o MR rice. Kagaya ng in-expose ni Madam Maharlika. But parehas lang yan. CARD, Cash Assistance for and Rice Distribution. Suporta daw yan sa kagustuhan ni PBBM na mabigyan ayuda ang mga nangangailangan. But to me, yan? Yan ang pampalubag loob nila sa mga mahirap. Kasi hindi natupad yung pangako ni PBBM na 20 pesos per kilogram ng rice. Instead nga 20 pesos per kilogram, libre. 25 kilograms. Diba? Napakaganda. Kaya sa mga hirap na mga tao, nagpapasalamat na. But hindi nila alam na parang niloloko lang sila dahil one-time giving lang. After that, hindi naman sila babalikan. Umaasa na lang si Speaker Romualdez na maalala siya ng taong bayan pagdating ng eleksyon. Okay. Ano bang tatakbo niya? According to Attorney Roque, ngayon ko lang na-realize, baka itong 2025, tatakbo na siyang senador. In preparation para sa 2028. Parang testing the waters kung mananalo ba siya. Pwede, no? Di ba? So, itong ginagawa niya is hindi for 2020, kundi 2025 lang muna.
So mananalo kaya si Speaker as Senator? It remains to be seen. Okay? So, yan po ang bagong kaganapan sa ating masipag na Speaker of the House. Panoorin natin ang buong komentaryo ni Attorney Rocky sa SMNI tungkol sa ginagawa ni Speaker Romualdez. Ni Senator Coco Pimentel, na patuloy na naniniwala itong si Senate Minority Leader Coco Pimentel na tanging mga ahensya lang ng pamahalaan na may kinalaman sa intelligence gathering ang karapat-dapat na magkaroon ng intelligence funds. Halimbawa na anya dito ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Gate ni Pimentel, hindi na anya kailangan ng Executive Department ang naturang pondo dahil hindi criminal law enforcement ang pangunahing mandato nito. Kaugnay nito, ibinigyang diin ni Pimentel na dapat ay zero ang intelligence fund ng Office of the President sa 2024. Matatanda na sa ilalim po ng 2024 national budget ay hiniling ng Office of the President na magkaroon ng 2.31 billion pesos na intelligence funds at 2.25 billion pesos naman na confidential funds. Samantala, sang-ayon naman si Pimentel na magkaroon ng confidential funds ang Department of Foreign Affairs dahil kasama ang ahensya sa national security at foreign policies. Ano pong komento po niyo dito, Attorney? Kaya nga, sinasabi natin na yung kanilang objection sa confidential funds po, wala pong intelligence funds ang Vice President ng DepEd. Confidential funds lang po. Kaya pinupuruhan si BP Sara, siya lang tinanggalan ng pondo. Pero kung talagang susundin mo yung argumento ni House Speaker, talagang dapat lahat tanggalin. Dahil wala naman talaga silang kinalaman dun sa gathering of intelligence data. Hindi ko po sinasabi na hindi importante. Gaya ng sinabi ni Secretary Esperon, importante po talaga na malaman natin ang gawain ng mga kalaban. Kaya dapat hindi yan tinatanggal na parang pork barrel, no? Hindi po ginagastos ang confidential pa na parang pork barrel ng Vice President ng DepEd. Talagang ginugugol po yan para dun sa mandato nila, no? Na magbigay tulong at mapatay o matigil na itong mga terorista na nakikialam po sa ating bayan, no? Pero kung talagang sincero po sila na ang paggamit ng intel funds ay para lang dun sa mga ahensya na talagang namang ang pangunahing katungkulan ay kumalap ng ganitong intelligence, dapat nga po pati sa presidente tanggalin. Habang hindi po tinatanggal ang lahat, hindi po patas. Tawag po dyan equal protection of the law. Na lahat ng mga similarly situated, dapat pareho pagtrato. Kapag ang tinanggalan mo lang ay ang Vice President's Office at yung ilang mga departamento na para lang masabi na hindi lang ang Vice President ang tinanggalan, gaya ng DICT, na alam naman natin na talagang valid yung pagkakaroon ng confidential funds dahil sa mga krimen na nangyayari ngayon sa cyberspace, alam natin na politika. Lalong-lalo na kung mabibigay ka ngayon ng bigas na merong MR. O, di ba? Ano pa ibig sabihin ng MR? Kung hindi, ikaw po ay naghahanda para sa eleksyon. Ano ka ba tatakbuhan ni Speaker? Ang balita ko, parang siya na ngayon ang tatakbo ng senador dahil nung minsan, hindi rin siya, gaya ko, naging tagumpay, no? Nung kanyang unang takbo para maging senador, no? Pero kung siya ay naghahanda sa 2028, mukhang it will make sense na tatakbo siya para senador ngayon na makita niya kung gano'ng kalakas ang kanyang pangalan. Pero hindi ko lang alam kung yung kanyang bigas na merong MR ay dahilan para siya ay mahalal. Dahil alam naman ng taong bayan, di naman galing sa bulsa niya yan eh. Yan ay galing sa mamamayang Pilipino. At ako'y nagtataka dahil ito parang kauna-unahang pagkakataon na ang speaker na mibigay ng MR na bigas. Hindi naman katungkulan yan ng legislatura. Pati yung pangalan ng pinsan niya, hindi man niya linagay. Yung pondo naman talaga niya na pamimigay mismo, galing sa ehekutibo at hindi naman po yan talagang budget ng legislatura. Although, meron nga siyang 1.8 o 1.9 billion na confidential funds himself, no? Pero I'm sure, binibigyan din po niya yung mga kasama niya sa kamara niya, no? Yung mga pabigay-bigay sa mga patay, no? Or baka dito nga nanggaling siguro. Pero ang duda ko, ito ay galing na sa pondo ng Line Department, no? Na siyempre ibinahagi ng Kamara sa pamamagitan po ng General Appropriation Act. Pero hindi po yan galing kay Speaker. Galing po yan sa mamamayang Pilipino. At sinasabi nga, in partnership daw yan sa DSWD. Di ba merong panawagan din ang ilan sa mga kababayan natin na dapat kung proyekto yan ng DSWD, sana layuan din yan ng mga politiko. Ako na nga nagsabi dyan doon sa spokesperson na ayaw naman niyang tanggapin. O ayan, ang pruweba. Nakipag-partner pa kayo sa isang tatakbo na pang nasyonal na ahensya. O payag ba kayo na ganyan na lang po ang mangyayari na
Alam mo kasi mali yung mensahe na binibigay natin dyan eh. Na ang pamimigay, ayuda at tulong ay nakadepende kung susuportahan ng politiko. Hindi po. Nagbibigay po tayo ng pagkain dahil obligasyon ng gobyerno na pakainin ang kanilang mga constituents. Yan po ang tamang mensahe. Hindi dahil lang po yan sa mga politiko. Diba, attorney, marami na rin mga kritiko, yung ating mga kababayan, pag na mayroong ambulansya, ang laki-laki ng mukha ng politiko, kada proyekto na hindi naman galing sa kanya yung pondo, through the initiative, ang laki-laki pa, mas malaki pa yung mukha kaysa doon sa detalye mismo ng proyekto. Pag mayroong mga pinibigay na tulong, malaki talaga yung pangalan through the initiative. Actually, si dating Pangulo Rodrigo Duterte, nung panahon niya, yung mayor siya. Bawal. Ang ano lang doon, office of the mayor. Tapos sasabihin lang doon na galing sa pera ninyo, from the people. Minsan nga yung From nagbigay the siya people to the people. Oo, nagbigay siya ng tulong doon sa Yolanda at sa iba pa, from the people of Davao. Yun lang yung nababanggit. Kaya nga po nangingibagot talaga ako. Dahil iba talaga yung nakita ko up close nung ako po yung spokes ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Yan talaga, hate na hate ni dating Pangulo, yung pagiging epal. Walang ni isang billboard na nag-aangkin na kahit anong proyekto sa Build, na yan daw po ay proyekto ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kasi number one, na siya ay tutol sa pag-epal. Yan ay galing sa kaban ng taong bayan, yan ay proyekto ng mamamayang Pilipino at hindi ng politiko. Tinawag ito, attorney, na Cash and Rice Distribution o CARD program na inilunsad o formal na inilunsad noong araw po ng linggo, November 5. At ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang naturang programa ay tugon sa hamon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bumuo ng isang programang magbibigay ng ayudang bigas sa mga mahihirap sa gitna po ng tumataas na presyo nito. Nasa kabuuang 335,000 ang paunang benepisyaryo ng CARD program mula sa 33 legislative districts sa Metro Manila at ang mga syudad ng Biñan at Santa Rosa sa Laguna. Sa ilalim po ng CARD program, makatatanggap ang bawat benepisyaryo tulad ng senior citizens, persons with disabilities, solo parents at indigenous peoples ng hanggang 2,000 piso, kung saan ang 950 pesos dito ay para sa 25 kilong bigas, habang ang natitira ay ibibigay na ng cash. Siyempre, pagkakaiba dyan, pag nag-award, nandun si Speaker, di ba? Na kumukuha ng kredito para sa libreng bigas na pinamimigay. Hindi po, galing po yan sa taong bayan. Pakita nyo po kung galing yan sa sarili nyong bulsa, dahil alam ko naman, marami talaga kayong pera bilang isang napakalaking negosyante, no? Mabuti po sana kung kayo talagang bumili niyan at kayo namimigay. Pero habang galing po yan sa kaban ng bayan, yan po ay proyekto ng taong bayan para sa taong bayan.